Estrelia's point of view. Inis akong napabangon dahil bunganga ng tatay kong gumising sa akin. Lumabas ako ng kwarto at nadatnan ko si nanay at tatay na nag-aaway na naman. Hiwalay na si nanay at tatay ko. Hindi sa amin nakatira si tatay pero punta pa rin siya ng punta kapag walang makain yung kabit niya at yung anak nila ng kabit niya. Bakit dito ka nanghihingi ng pagkain nyo? Sabat ko, kaya't napalingon sila sa akin. Aba tay, hindi ka nga nagsustento sa amin ng mga panahong mamamatay na kami sa gutom eh. Estelia, kawawa naman ang mga kapatid mo. Sabat ni tatay. Buntis pa si Tita Marites mo. O bakit? Kami ba ang bumuntis sa kanya? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Umalis ka na nga. Sinasabi ko sa'yo kakasuhan kita ng trespassing. Estrella, kahit 100 lang naman. Inis na sabi nito. Inis naman tong inabutan ni nanay. O yan, lintik ka. Iyot ka ng iyot ng iba tapos dito ka maghahanap ng pagkain. Dapat putulin yung alaga mo eh. Hindi nagsalita si tatay at parang wala lang na umalis. Napahinga na lang ako ng malalim at napailing. Wala nang makain pero apura-gawa pa rin sila ng bata ng kabit niya. Minsan talaga masarap ilipat yung bahay namin sa ibang planeta eh. Estelia, first day of work mo ah. Hindi ka pa ba magmamadali? Tanong ni nanay. 8:00 ang pasok mo, hindi ba? Hala, oo nga pala. Tarantang sabi ko. Ligo na ako, nay. Good morning nga po pala. Inis akong tumakbo papasok ng kwarto ko at hinanda ang susuotin ko. Natanggap kasi ako bilang assistant sa isang magandang kumpanya. First day ko ngayon kaya bawal akong malate dahil makikilala raw namin ang CEO. Saglit lang akong naligo dahil mag-aayos pa ako. Hindi na pantay ang makeup ko dahil natataranta ako sa oras. 7:30 na kasi. Nay, aalis na ako. Paalam ko't basta na lang dinampot yung tinapay at itlog. Love you, Nay. Dinampot ko yung bag ko at lumabas ng bahay. 15 minutes lang ang layo ng kumpanya sa bahay namin kaso inaalala ko ang traffic. Nag-tricycle na lang ako para mas mura. Sa tricycle ko na rin kinain yung almusal kong basta ko na lamang dinampot. Nang makarating sa kumpanya, ay bumaba ako ng tricycle at nagbayad bago dumiretso sa loob. Inayos kong sarili ko bago maglakad palapit sa elevator. 4th floor daw ang diretso ko, sabi kahapon sa akin ng babae. Napangiti ako nang bumukas ang elevator. Akmang papasok ako pero hinarangan ako ng isang lalaki. You're not allowed here. Seryosong sabi nito. Tumaas ang kilay ko. Bakit bawal? Elevator yan ah. This is for the CEO only. Sagot nito. Arte nyo? Bulong ko bago lumipat sa kabilang elevator. Nang makarating sa 4th floor ay dumiretso ako doon sa office ng magiging boss ko. Nandun na yung mga iba ko pang kasamang natanggap pero hindi naman ako late. So, mamayang hapon pa palang dating ng CEO, kaya hindi nyo na muna siya mamimit, sabi ni Ma'am Kath. As of now, bibigyan ko kayo ng mga gawain nyo. May new product kasing ipepresent kami para sa CEO. Napatango naman kami. Isa-isa kaming binigyan ng trabaho. Ang trabaho ko ay ipiprint ang mga copy ng presentation sa 5th floor. At mamayang 3, inatasan akong kuhanin yung new product sa ground floor. Nasa maletang itim daw yon. Kinuha ko yung makapal na papel at umakyat sa 5th floor. Hi, saan po magpiprint dito? Tanong ko sa isang babaeng maiksi ang buhok. Newbie? Tanong nito. Ibili mo muna ako ng kape bago kita sagutin. Kahit naiinis ako, tumango na lamang ako. Bumaba ako sa 1st floor dahil nandoon yung kantin. Bago ka? Tanong ng isang lalaki habang hinihintay ko yung kape. Mukhang nautusan ka na agad ng mga mapagsamantalang empleyado ah. Inutusan akong bumili ng kape. Nakasimangot kong sagot. Lalagyan ko nga ng Clorox para madala. Natawa ito pero hindi ko na siya pinansin. Nang makuha ko yung kape, bumalik na ako sa 5th floor at inabot sa babae yung kape niya. Itinuro naman agad sa akin ito ang printing area. Kaya nagprint na ako doon. 10 minutes akong nagpiprint bago ako matapos. Bumalik ako sa 4th floor at inabot yun kay Ma'am Kath. Estelia,
Pakikuha na pala sa ibaba yung new product. Nandito na raw kasi si CEO. Sabi nito habang nag-aayos ng makeup. Tapos, ihabol mo sa conference room ha? Sa 10th floor yon. Tumango naman ako at bumaba para kuhanin yung product. Hilong-hilo na ako sa elevator pero go lang. Inilibot kong paningin ko sa ground floor at may nakita akong 2 maletang itim na malapit sa entrance. Napakamot na lang ako sa ulo ko bago nag-mini-mini-mini mo. Isang maleta lang kasi ang dapat makukuha ko. Ito na yata yun. Nasabi ko na lang bago hilahin yung isang itim na maleta. Nagtungo ako sa harapan ng elevator at hinintay na bumukas yun. Kaso ang tagal kaya't napasimangot na lang ako. Ready na ba sila sa conference? Napalingon ako sa gilid ko nang may nagsalita. Kuminang ang mga mata ko nang makita ang isang matangkad na lalaking malakurian ng porma. Katabi nito yung masungit na lalaki kanina sa elevator. Yung mata kong malabo. Bigla-biglang lilinaw talaga kapag may gwapo akong nakikita. Napaigdad ako nang tumingin sa akin si Pogi. Mas lalo yatang luminaw ang mga mata ko dahil mas maayos kong nasilayan ng gwapo niyang tinataglay. Do you need anything? Tanong nito bago magtaas ng isang kilay. Mabilis naman akong umiling at umiwas ang tingin ko sa kanya. Bumukas ang elevator na nasa harapan ko kaya agad akong pumasok. Hinihintay kong pumasok si Pogi pero hindi pumasok kaya't sinara ko na ang elevator. Medyo natagalan ako sa elevator dahil pahinto-hinto ito sa bawat floor. Nang makarating sa conference room, nagsisimula na sila kaya't nakaramdam ako ng hiya. Nakita ko si Pogi na nakaupo na sa pinakagitna. Nanlaki ang mga mata ko dahil may nameplate sa harapan niya. Siyang CEO. Putik naman pala, ang sarap! You're late. Mahinang bulong sa akin ni Ma'am Kath. Mainit yung ulo ng CEO ngayon. At napagalitan ako dahil sa'yo. Sorry ma'am, nasabi ko na lang. Naupo ako sa kanyang tabi. Patingin-tingin ako sa CEO at saktong nagtama ang tingin naming dalawa. Mabilis naman akong umiwas ng tingin at yumuko na lang. Kung ganito lang kagwapo mga tambay sa amin na type ako, baka pinakasalin ko na sila kagad. Hindi naman sa nangaano ko kaso, tambay na nga sila, mga tamad pa. Kahit na malalaki naman ang katawan. Kung may work sila, edi sana naging type ko na rin sila. Please show the product. Sabi ng masungit sa elevator. Ikaw ang tumayo. Sabi ni Ma'am Kath. Tanggalin mo yung product sa maleta at ipakita sa lahat. Kahit kinakabahan, pumunta pa rin ako sa gitna dala yung maleta. Huminga ako ng malalim bago buksan yung maleta. Natigilan ako dahil puro brief ang nasa loob. Faster! Inip na sabi ng isang Amerikano. Napalunok naman ako. Nyeta, ito ba yung product? Teka, mga palaman yung mga binibente. Bakit brief tong nasa maleta? Mali ba yung nakuha kong maleta? Is there anything wrong? Tanong ng CEO. Napatingin ako kay Ma'am Kath at masama na ang tingin nito sa akin. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko bago kuhanin yung brief at ibuklat sa harapan nila. Nakita ko kung paanong matigilan ng lahat. Yung ibang nandoon ay tumatawa, habang yung iba ay mukhang naiinis. What's the meaning of this? Inis na tanong ng isang babaeng kaedad ko lang. Are you making fun of us? That's my brief. Kaswal na sabi ng CEO kaya napatingin sa kanya ang lahat. I guess, mali ang nakuha mong maleta. Pakiramdam ko, maiiyak ako dahil sa sobrang kahihiyan. Hayop kasing brief na ito eh. Buti na lang talaga malaki siya. Sorry ho. Mahinang sabi ko bago mabilis na itinago ang brief. Lumapit sa akin yung masungit sa elevator dalang isang baletang itim. Binuksan niya yon at bumungad sa akin yung tamang mga products. Next time magtatanong ka. Sabi nito bago kuhanin yung maleta ng CEO. Sana pala binulsa ko muna yung isang brief. Remembrance ko lang ng kahihiyan sa first day of job. Si Ma'am Kath na ang nagmodel ng product. Ako naman ay lumabas na ng conference room at bagsak ang balikat na naupo sa isang gilid. First day of work tapos magiging last day ko na yata.
Kasalanan talaga to ng CEO eh. Sino ba naman kasing matinong taong magdadala ng brief sa office niya? Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa labas. Napatayo lang ako nang bumukas ang conference room. Napayuko ako nang tumingin sa akin ng mga iniluwal ng silid. You like brief, huh? Natatawang tanong ng Amerikano sa akin. Come to my condo and I'll give you my brief. I'll give you pleasure too. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Burikat ka masyado. What? Takang tanong nito. Hindi ko siya pinansin at nilapitan nilang si Ma'am Kath. Ma'am, tanggal na po ba ako? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Depende sa CEO. Sagot nito. Pero sa tingin ko, oo. Masyado kasing perfectionist si CEO eh. Kaya magpaalam ka na agad. Bagsak ang balikat naman akong napanguso na lang. Feeling ko talaga maiiyak na ako. Ang dami ko pa namang plano sa unang sahod ko. May nalalaman pa akong ipag-shopping ko si nanay. Mahirap talagang magyabang muna. Follow me, sabi ng CEO at naunang maglakad. Feeling ko, ako ang sinasabihan niya kaya sinundan ko siya. Sumakay sila ng masungit sa elevator na para lang sa CEO. Akmang sasakay na rin ako kaso humarang yung masungit. Let her in, sabi ng CEO. Dumila naman ako dun sa masungit na lalaki bago pumasok sa loob ng elevator. Tahimik lang ako sa gilid. Patingin-tingin naman sa akin yung masungit kaya pinanlakihan ko siya ng mga mata. Problema nito, mukha ba akong gagawa ng hindi mabuti? Sampaling kita dyan eh. Maya-maya lamang ay huminto ang elevator sa 30th floor. Lumabas yung dalawa kaya lumabas na rin ako. Pumasok sila sa isang pintuan kaya sumunod ako. Office pala ito ni CEO. Sir, tanggal na ho ba ako? Tanong ko. Naupo ito sa swivel chair niya at mataman akong tinignan. Medyo kinilig naman ako dahil feeling ko gandang-ganda siya sa akin. Sir, hindi ko naman ho sinasadya. Mahinang sabi ko. Kasalanan po nung nagtabi ng maleta sa maleta niyo eh. Hindi ho marunong mag-isip ang gumawa nun. So, hindi ako marunong mag-isip? Tanong ng CEO. Oho, hindi ho. Sagot ko. Kasalanan naman pala niya eh. Siya kaya tanggalin ko. Charot lang. Sir, kasalanan ho nung naglagay ng produkto sa maleta. Tinernuhan po kasi yung maleta niyo eh. At ngayon kasalanan ko naman? Tanong ni Sungit. Assistant yata to ng CEO o sekretarya. Oo, sagot ko. Madiin pa talaga ang sagot ko. Hindi ko kasi pwedeng sisihin yung CEO kaya siya na lang. 100% kasalanan mo. Tumaas lang ang isang kilay nito. Tinaasan ko rin siya ng isang kilay. Hindi magpapatalo ang tunay na tunay kong kilay sa kanya. Enough, sabi ni CEO. Wala namang kaso sa akin yung nangyari kanina. At least, they saw that I'm not a gay. Marami kasi ang usap-usapan na bakla raw ako dahil wala akong girlfriend. Ay, single? Majowa nga. Hindi ho ako tanggal? Tanong ko. No, you're fired. Tugon nito kaya't nanlumo ako. But you're hired as my personal assistant. Sa akin ka lang magtatrabaho. Mas mataas ang sahod kaya't huwag kang mag-alala. Talaga ho, sir? Masayang tanong ko. Thank you po, sir. Pag nga. Charing. Feeling ko, mahal na mahal talaga ako ni Lord ngayon. Sa sobrang saya ko, willing akong kumandong kay sir. You will start tomorrow, sabi nito. Same time and please don't be late. I hate late. Noted, sir. Nakangiting sabi ko. Thank you po ulit. Nag-finger heart pa ako kay sir. Nang dumako ang tingin ko sa masungit, nag-flip hair ako at inirapan siya. Napatalo na lang ako sa tuwa nang makalabas ako. Hindi ako tanggal. I mean, tanggal ako pero natanggap ulit. Basta magulo, pero okay lang yun kasi may trabaho pa rin ako. Tuloy ang shopping namin ni nanay.
at tuloy ang planong inggitin ng mga etsyuserong kapitbahay namin na puro chismosa. Yael's point of view. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang nagawa ni Estela noong meeting. Minsan ay matatawa na lang ako dahil sobrang nakakatawa talaga. Ibalandra ba naman ang brief coat gawing product? Masyado mo namang kasiyahan si Estela. Nakangiwing sabi ni Gray. Kaibigan/sekretary ko. Siya ang palaging minabalditahan at sinusungitan ni Estela. Ikaw lang ang napahiyang ganyang kasaya. Nakakatawa naman kasing nangyari. Pigil ang ngiting saad ko. Napailing-iling na lang to. Kapag nalaman ng daddy mo na may babaeng nagpapasaya sa'yo, lagot ka. Sabi nito kaya nawala ang ngiti ko. Bitter masyado ang tatay mo porket naloko ng mami mo. Deserve niya namang maloko kasi hindi pa siya makamove on sa ex niya. Tugon ko. At saka wala naman akong pakialam sa kanya. Pakialaman niya ang sarili niyang buhay. Napatigil kami sa pag-uusap nang pumasok si Estela. Napaayos ako ng upo at mariin siyang tinignan. Good morning, sir. Nakangiting bati nito. Nagdala po ako ng coffee for you. Free ito, sir, ha? Kaya don't worry. Akmang ilalapag niya yun pero humarang si Gray. Nakita ko namang nainis si Estela. Wala tong lason. Masungit na sabi ni Estela. Hindi ikaw ang bibigyan ko kaya hindi ko ito lalagyan ng lason, okay? Tumabi ka nga riyan. Palihim akong napatawa ng hawiin ni Estela si Gray. Inilapag nito ang kape sa table ko at malawak na ngumiti sa akin. Sir, ano hong gagawin ko ngayon? Tanong nito. May lunch meeting ako with my dad. Sabi ko, gusto kong sumama ka sa akin. Kailangan ko rin kasi ng mga ideas mo. Okay po. Tugon nito. As of now, tapusin mo muna yung mga papers na hindi mo natapos kagabi. Sagot ko. Ngumiti lang ito bago magtungo sa table niya. Napatingin naman ako kay Gray na nakataas ang isang kilay. What? Tanong ko sa kanya bago kuhanin yung kape na dala ni Estela. Gusto mo rin ng kape? Bumili ka. Para sa akin lang to eh. Di ka nagkakape. Sabi nito sa akin. Umamin ka nga. Na love at first sight ka ba sa kanya? Tumanggap lang ng kape, love at first sight na? Nakasimangot kong tanong. Gawin mo na nga lang yung trabaho mo. Nagseselos ka eh. Yuck! Inis na sabi nito at tinalikuran na lang akong basta. Natatawang napailing na lang ako habang nakatingin sa kape na ibinigay ni Estela. Ininom ko ito kahit hindi ako nagkakapit, masarap pala. Masaya ang kalooban ko kahit hindi halata sa muka. Kay Gray ko pa lang kasi naipakikita kung ano talagang nararamdaman ko. Si Gray lang nakakaintindi sa akin. Feeling ko nga, kami talaga ni Gray ang para sa isa't isa. Nag-focus lang ako sa trabaho habang painom-inom ng kape. Napatigil lang ako nang makitang magkadikit si Gray at Estela. Nag-uusap ang dalawang to. Anong pinag-uusapan nyo? Masungit kong tanong sa kanila. About work, sagot ni Gray. Mali kasi yung nailagay niya. Hindi mo naman kasi sinabing hindi ilalagay yun. Inis na sagot ni Estela. Gray, it's your fault. You should say sorry to her. Seryosong sabi ko kay Gray. What? Hindi makapaniwalang saad nito. Natural ang reaksyon niya dahil ngayon ko lang siya hindi kinampihan. And besides, kasalanan din naman talaga niya. Mali ang ibinigay niya kay Estela. Madaya ka. Masungit na sabi ni Gray. Magsama nga kayong dalawa dyan. Padabog itong lumabas ng office ko. Lagot ka, sir. Sabi ni Estela sa akin. I'm the boss. Sagot ko lang bago magpatuloy sa ginagawa ko. Lumipas ang oras at sumapit na ang lunch. Tumayo na ako para pumunta sa restaurant kung nasaan ang magaling kong tatay. He's my business partner, kaya kahit ayaw ko siyang makita, no choice pa rin ako. Let's go? Aya ko kay Estela. Libre ba yung pagkain? Tanong nito. Nagtatanong lang ah. Huwag mong masamain, sir. Gutom na kasi ako eh. Don't worry, free ang food. Nakangiting sabi ko sa kanya.
Malawak naman tong napangiti at napasuntok pa sa hangin. Lumabas kaming dalawa ng office at nadatnan namin sa gilid si Gray na nakasimangot. Nagtatampo ka pa rin ba? Pang-aasar ko sa kanya. Magjowa ba kayo? Biglang tanong ni Estela kaya't napaubo ko. He's just like my little brother. Inis na sabi ni Gray. Do I look like a gay, huh? Kasi naman para kang babae magtampo, sabi ni Estela. At saka naninigurado lang naman ako. I'm not gay, sabi ko naman. Gusto mo bang halikan kita bilang patunay? Hala, grabe ka naman sir. Gulat na sabi nito. Pero kung mapilit ka, sige, eto na ngunguso na. Ako naman ang nagulat nang bigla itong ngumuso. Napaatras naman ako't napatalikod. Let's go. Seryosong sabi ko. Pasimple akong napangiti habang naglalakad. Damn, why am I even smiling? Yung ngiti mo. Mahinang sabi ni Gray na nasa likod ko na. Ano? Kilig na kilig? Sino bang may sabing kinikilig ako? Tanong ko sa kanya. Nakangiti lang ako kasi masaya ako. Whatever. Sabi nito bago ko irapan. Lumabas kami ng kumpanya at dumiretso sa kotse ko. Si Gray ang driver at nasa front seat naman ako. Si Estela ang nasa back seat. Mas nagmukhang ako ang CEO. Nakangiwing sabi ni Estela. Sir, dapat kayong nandito. Kaso ayoko namang katabi si Gray. Magmumukha naman kaming mag-asawa. Napatikim naman ako. Hindi ko nagustuhan yung sinabi niyang mag-asawa sila ni Gray. Hindi kayo bagay. Diretsong sabi ko. As if namang type kita, no? Tugon ni Gray. I rather die than to be with you. Arte mo? Hindi mo ba alam na maraming pumipilang tambay para lang mapansin ako? Mayabang na sabi ni Estela. Sana nga, mapansin din ako ng crush ko ngayon eh. And who's your crush? Tanong ko. Secret sir, baka po kasi masabi kong pangalan mo eh. Tugon nito at bumungis-ngis. Napatingin naman ako sa labas at napahawak sa labi ko habang nagpipigil ng ngiti. Ito ba yung kilig na sinasabi nila? Ang sarap pala sa feeling. Nang makarating sa restaurant ay bigla namang nag-text ang daddy ko na hindi tuloy ang meeting. Dahil may emergency ito, hindi ko naman maiwasang mapikon. May saltik yata yung daddy mo, sir? Walang prenong sabi ni Estela at napapailing pa. Paano na yung pangako mong tanghalian? Kapag nagutom ako, possible na magkasakit ako. Kapag nagkasakit ako, posibleng mamatay ako. Ang OA mo? Nakangiwing sabi ni Grace sa kanya. Don't worry, tuloy pa rin ang lunch. Nakangiting sabi ko. And it's my treat. Buti na lang sir, wala pa akong sahod eh. Nakangiting sabi nito. Hindi ko na maiwasang matawa sa harapan nito. Ay, perfect! Pumalakpak ito. Ang gwapo mo po kapag tumatawa ka. Sa sobrang gwapo mo eh. Nanakawin ko na yung brief mo kapag napunta ako sa bahay mo. Pwede naman tong suot ko. Nakangising sabi ko. Nanlaki ang mga mata nito at namula ang kanyang buong mukha. Cross! Sabay sabi ni Gray. At nauna nang pumasok sa loob. Mabilis namang sumunod si Estela rito. Natawa na lang muli ako habang nakakagat sa ibabang labi ko. Cute. Estela's point of view. Masaya naman ako sa trabaho ngayon kasi masarap ang boss ko. Nung una kabado ako dahil sabi ni Ma'am Kath na nanakit daw si Sir Yael. Fake news naman pala yun eh. Dahil type niya si Sir Yael. At naiinggit siya sa akin. Close na kami ni Sir Yael at feeling ko nga nagkakamabutihan na kaming dalawa. Charing lang. Nay? Napatigil ako nang may nakita akong lalaki sa loob ng bahay na hindi pamilyar sa akin. May hawak itong bouquet of flowers kaya tumikwas ang kilay ko. In fairness pogi yung lalaki. Parang kahawig to ni Sir Yael.
Anak! Gulat na sabi ni nanay. Bakit ang aga mong nauwi? Maaga ho akong natapos. Sagot ko bago siya tignan. Sino naman ho yung lalaki? Siya yung sinasabi ko sa yung ex ko. Sagot nito. Kung natatanggal lang ang kilay ko, sigurado nasa kisame na siya dahil sa sobrang tikwas. Yung maluloko? Walang prenong saad ko. Ano, nililigawan ka? It's a no for me, Nay, ha? Magbihis ka na lang. Sabi nito. Wala talagang preno yung bibig mo. Tumangulang ako at dumiretso sa kwarto ko. Binilisan ko talagang pagbibihis para makita yung ginagawa ng ex ni nanay. Kaso paglabas ko, wala na ito. Umuwi na, sabi ni nanay. Bigla na lang yung nagparamdam ulit eh. Ilang beses kong tinataboy pero ayaw. Gusto niya raw ulit ng chance. Husmiyo, kaya tatanda na namin. Nay, hindi naman kita babawalang mag-boyfriend ulit. Ang akin lang, wag naman dun sa nakilala mo ng ugalit na saktan ka. Saad ko. Nay, wala na akong tiwala dun sa matandang yun eh. Anak, wala naman akong planong magmahal pa. Masapat ka na sa akin, no? Nakangiting sabi nito. Hindi ko na kailangan ng lalaki. Sa'yo pa nga lang sumasakit ng ulo ko. Ayoko nang magdagdag. Ang bait ko kayang bata. Sabi ko. Tumaas naman ang isang kilay ni nanay. Alam ko na agad kung saan ko na naman nakuhang ugali ko. Pero alam mo, Nay, naupo ako at malawak na ngumiti. Crush ko yung boss ko. Gwapo kasi at mabait pa. Close na nga po kami. Crush ka ba? Tanong nito't naupo sa tabi ko. Kung nararamdaman mong hindi, maghanap ka agad ng reserba. Hindi ka po pwedeng masaktan ng iba. Ako lang may karapatan. Feeling ko naman po crush niya ako. Pabebeng saad ko. Kasi naman, palagi siya nagpaparamdam ng motibo. Kaso pa sa amin palagi yung sekretary niyang masungit. Magsasalita sana si nanay pero hindi natuloy nang biglang may kumatok. Dahil bukas ang pinto, natanaw ko agad si Sir Yael. Dahilan para mapatayo ako sa gulat. Sir? Gulat kong sabi. Sorry kung walang pasabi. Sabi nito bago siya lumingon kay nanay. Hello po. Naiwan po kasi ni Estela yung wallet niya sa kotse. Kaya dinala ko po. Baka po kasi kailangan niya. Naiwan o sinadya mong ipaiwan para may dahilan kang puntahan siya. Sabat ni Gray. Bakit kasama tong unggoy na to? Pasok muna kayo. Sabi ni nanay. Nanay, yung pogi lang pong papasukin nyo. Pakiiwan na lang yung isa sa labas. Sabi ko. Hindi ako pinakinggan ni nanay at pinapasok ang dalawa. Naupo si Sir sa kaharap kong upuan. Katabi si Gray. Mabilis naman akong napaayos ng upo. Hindi na ho dapat kayong nag-abala, sir. Sabi ko. Pwede naman pong iabot bukas. It's okay. Wala rin naman akong gagawin na. Sabi nito't ngumiti. Isa pa, baka kasi kailanganin mo. You know, wallet ang pinaka-importanting gamit. Napatango naman ako. Ang sweet naman ni sir. Dito na kayo kumain ng dinner. Biglang sabi ni nanay. 5:00 naman at bala ko na rin magluto. Huwag na kayong tumanggi. Gusto ko rin namang makabawi sa kabaitan niyo sa anak ko. O sige po, salamat po. Nakangiting sabi ni Sir Yael. Nagpunta si nanay sa kusina. Binuksan ko naman yung TV para hindi sila maboard. Tulungan ko lang si nanay Enjoy lang kayo dyan. Nakangiting sabi ko bago sundan si nanay. Nakita ko itong naghihiwa ng repolyo, kaya agad ko siyang tinulungan. Ang gwapo ni Sir Yael, ano? Kinikilig kong sabi. Gwapo talaga yan. Gwapo ang ama sabi ni nanay. Kilala niyo ang tatay ni Sir Yael? Kunot noong tanong ko. Sino po? Pakilala mo naman ako, Nay. Future daughter-in-law niya kamo.
Yung bisita ko kanina ang tatay niya. Sagot niya. Medyo nagloading pa ako pero nang ma-realize ko, nanlaki na lamang ang mga mata ko. Yung ex ko na si Yasop, siyang tatay ni Sariael mo. Magkamukha silang dalawa at nakilala ko na rin si Yael nung bata pa siya. Hindi ko malaman kung anong ire-react ko. Parang naging awkward yata. Pero hindi naman ako magiging hadlang sa inyo kung sakaling magkaibigan kayo. Sabi ni nanay. Mukha namang mabait talaga ang boss mo eh. Yun nga lang hindi natin alam kung payag ba ang tatay ni Sir Yael mo. Eh di, kausapin ko na lang po ang daddy ni Sir Yael. Kami nilang magtutuloy ng love story nyo. Natatawang sabi ko. Basta't kung saan ka sasaya, support lang ako. Sabi ni nanay. Kapag inaway ka ng daddy ni Yael at inalok ng 10 milyon, piliin mong 10 milyon. Parehas kaming natawa dahil sa sinabi ni nanay. Parehong-pareho talaga kaming dalawa ng humor. Pagkatapos maghiwa ay pinabalik na ako ni nanay kila Sir Yael at baka raw mainip ang mga ito. Sir, may gusto po ba kayong kainin muna? Tanong ko. Busog pa naman ako. Sabi ni Sir Yael. And please, stop being formal. Wala tayo sa work. Kaya ayos lang na Yael lang itawag mo sa akin. Friends tayo kapag wala sa work? Tanong ko. Yun lang, friend zone agad. Natatawang sabi ni Sir. Yael, wala bang more than friends dyan? Pekeng tikhim ni Gray. Nandito tayo para lang isoli ang wallet at makikain. Wala sa usapan ang aakit ng ligaw. Huwag kayong maglandian sa harapan ko. Wala kayong label. At nagbibigay lang kayo pareho ng motibo sa isa't isa. Mabilis akong napasimangot dahil sa sinabi ni Gray. Bitter talaga itong masungit na ito. Kapag talagang nakilala ko yung taong nagugustuhan niya, humanda siya sa akin. Bitter! Masungit kong sabi sa kanya bago umirap. Hindi ito kumibot, nag-focus lang sa TV. Naupo rin naman ako para makinood dahil wala naman akong gagawin. Alangan namang sayawan ko sila, hindi ba? Kung si Yael lang, pwede. Sure, why not? Lumipas ang oras at tinawag na kami ni nanay. Nagtungo kaming 3 sa kusina. Pinaupo ko yung dalawa at kumuha ng tubig para sa aming lahat. Wow! Favorite ko pong nilagang baboy. Nakangiting sabi ni Yael. Salamat po sa masarap na pagkain. Sana magustuhan niyo ang luto ko. Nakangiting sabi ni nanay. Mabilis na kumuha si Yael at Gray ng pagkain kaya't nagkatinginan kami ni nanay. Let's pray first? Sabi ko. Nailuwa naman ng dalawang isinubo nilang pagkain. Mahina naman akong napatawa pero napatigil ako ng mahina akong kurutin ni nanay. Naghawak-hawak kami para magdasal. Kilig pempem pa ako dahil si Yael ang kahawak ko ng kamay. Ang lambot ng kamay niya. Panginoon, maraming salamat po sa pagkain ngayong araw. Naway patuloy niyo po kaming gabayan sa pang-araw-araw. Amen. Pagdarasal ni nanay. Pagkatapos magdasal nagsimula na kaming kumain. Yung nilawa nung dalawa, kinain din nila. Hindi naman ako nandiri. Ganun din kasi ako madalas. Ang sarap po. Nakangiting sabi ni Yael. Namiss ko po tuloy biglang luto ni Mami. Mami mong nagturo sa akin. Nakangiting sabi ni nanay. Kilala niyo ho si Mami? Gulat na tanong ni Yael. Magkaibigan kami noon. Sagot ni nanay. At ako yung ex ng daddy mo. Natigilan naman si Yael. Grabe naman maging straightforward itong si nanay. Alam kong may sama ka ng loob sa akin dahil mukhang akong dahilan kung bakit nagkalabuan ang parents mo. Pero hindi ko intensyon ng manira. Wala rin naman akong kaalam-alam na may ganun palang nangyari sa parents mo. Sabi ni nanay. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong planong balikan ng daddy mong manluloko. Kayo na lang ni Estela ang magtuloy ng love story namin. Nay, ano ba? Kunwaring nahihiyang saway ko sa kanya.
Pero ang totoo, gusto ko pang asarin ako lalo ni nanay kay Yael. Kaso not now. Mukhang hindi na yata maganda ang mood ni Yael. Bakit niyo po sinabi? Tanong ni Yael. Wala namang kasing dahilan para itago ko. Sagot ni nanay. Mas mabuting malaman mo dahil karapatan mo din yon. Ngumiti lamang si Yael at nagpatuloy sa pagkain. Hindi ko alam kung anong iniisip ngayon ni Yael. Mukhang hindi sila good terms ng popsi niya. Sana all may tatay, hindi ba? May tatay naman ako. Sumakabilang panty lamang. Pagkatapos kumain, biglang bumalik ang sigla ni Yael. Nakipag-agawan pa siya ng hugasin kay nanay pero si nanay ang nanalo. Baka po iniisip niyong galit ako kanina ha? Hindi po. Sabi ni Yael at natawa. Masarap lang po yung pagkain kaya tahimik lang ako. Kapag po talaga masarap ang pagkain, ayokong kinakausap ako. Yeah, he's like that. Sang-ayon ni Gray. Mabuti nga ho't siguro, dito na lang laging kumain si Yael para makakain siya ng maayos. Tamad ho siyang kumain minsan kinakalimutan pa. Mag-boyfriend ba kayo? Biglang tanong ni nanay sa kanila. Nay, hindi. Ako na ang sumagot. Para lang silang magkapatid. Si Gray sungit ang kuya. Ganon. Ano ba yan? Binubugaw mo lang ako kanina kay Yael Pinagkamalan mo namang bakla. Parehas lang kayo. Sabi ni Gray. Sa labas na lang muna ako. I-check ko lang kung may nag-email sa akin. Lumabas si Gray. Naiwan kaming tatlo nila nanay at Yael sa kusina. Si nanay ang naguhugas habang kami ni Yael ay nakaupo't kumakain ng chocolate. Yael? Type mo ba ang anak ko? Biglang tanong ni nanay. Napaubo-ubo naman ako at muntik ko pang malunok ng buo yung tsokolating tinutunaw ko sa bibig ko. Lintik, walang prenong bunganga ng nanay ko. Nay, huwag mo nga kako akong ibugaw. Pabebeng sabi ko sa kanya. At saka preno-preno din. Masyado namang diretsong bibig mo Mababangga ka niyan. Malantod ka. Halata namang gusto mo ring magsalita ako tungkol sa inyo. Sabi ni nanay. At saglit kaming nilingon bago muling bumalik sa kanyang ginagawa. Gusto ko na agad manigurado. Para kung sakaling oo, makumbinsi ko pa si Yael na magbago ang isip niya. Ang hirap kaya madalas intindihin ang ugali mong yan. Napasimangot naman ako. Nay, nakakalito na ho Hindi ko alam kung sinusuportahan mo ba ako o hindi. Suportado naman kita anak. Nag-aalala lang ako kay Yael. Sagot nito't natawa. So ano nga Yael? Type mo ba yung anak ko? Napatingin naman ako kay Yael. Nasa akin ang mga mata nito at ang aliwalas ng mukha niya. Sana umuo siya. Kapag hindi siya umuo, dadamputin ko kagad yung kutsilyo tapos sasaksakin ko siya. Charing lang. I find her attractive. Nakangiting sabi nito. And yes, type ko po ang anak nyo. Para kang tanga. Baka hindi ako makapagpigil at basta na lang kumandong kay Yael. Kaya't mabilis akong tumayo at lumabas. Nakita ko si Gray na nasa isang gilid habang nakatingin sa kanyang cellphone. Nakangiti si Bugok at parang may kausap. Maingat naman akong lumapit at sinilip ang cellphone niya. Nakita kong isang babae at batang babae naka-video call niya. Uuwi na si Daddy mamaya. Nakangiting sabi ni Gray. Daddy? Gulat kong sabi. Gulat namang napatingin sa akin si Gray. Chismosa! Inis na sabi nito bago lumayo sa akin. Sinundan ko naman siya. Sino yung babae? Narinig kong tanong ng babaeng kausap ni Gray. Aba, nambababae ka ba, Grayson Ramirez? Hindi niya ho ako babae. Sabi ko, at pilit pinapakita ang mukha ko sa cellphone ni Gray. Ako po yung future boss niya kasi. Future ko yung boss niya ngayon. Mukha namang nakahinga ng maluwag yung babae. Asawa ka ni Gray? Hindi mapigilang tanong ko. Oo. Nakangiting sagot nito bago ipakita sa kamera ang isang batang babae. Ito yung anak namin, si Samantha. Nadaan ako sa iyot,
Kaya no choice siya kung hindi pa kasalan ako. Zoe! Sita ni Gray dito. Tumingin sa akin si Gray at inilayo ang cellphone. Bumalik ka na nga sa loob. Masyado kang chismosa. Sungit mo? Singhal ko sa kanya. Sana hiwalayan ka ni Zoe, no? Pe! Pinanlakihan ako nito ng mga mata. Ginaya ko naman to bago tuluyang bumalik sa loob ng bahay. Nadatnan ko si Nanay at Yael sa sala. Mukhang nag-heart to heart talk silang dalawa. O sige ha, may gagawin muna ako sa kwarto. Paalam ni Nanay bago tumayo. Yael, ang bilin ko ha. Maiwan ko na kayo. Ngumiti si Nanay bago magtungo sa kwarto niya. Kunot noong naupo naman ako sa kaharap na upuan ni Yael. Anong pinag-uusapan niyo ni Nanay kanina? Pang-uusisa ako. Siguro sinisiraan niya ako sa'yo, no? Wala yun. Natatawang sabi nito. Sa amin nilang muna yun ni Nanay. Sasabihin ko rin sa'yo soon. Sasabihin ko kapag magkasama na tayong dalawa. Bakit? Mukha ba tayong LDR ngayon kahit magkaharap tayo? Nakangiwing tanong ko. Hindi kita magets minsan, Yael. Siguro, pagod ka lang. Natawa naman to't napailing-iling na lamang. Oo nga pala, bakit hindi mo sinabing pamilyado na si Gray? Tanong ko sa kanya. Nawala naman ang ngiti nito at napalitan ng seryosong mukha. Why? Do you like him? Seryosong tanong nito. Yak no? Ew! Nakangiwing saad ko. Nagtanong lang yung tao like agad. Kung sinabi mo kagad edi sana, hindi ko na napagkamalang may relasyon kayo. At saka, bakit siyang magugustuhan ko kung nandiyan ka naman? Namula ang buong mukha nito hanggang tenga. Uy, kinikilig ka sa akin ah. Lumipat ako sa tabi niya at tinusok-tusok ang tagiliran niya. Hey, stop! Saway nito sa akin pero hindi ako tumigil. Napaigdad na lamang ako nang marahan itong hawakan ng kamay kong tumutusok sa tagiliran niya at hilahin akong palapit sa kanya. Magkalapit ang mukha namin at mas lalo akong natigilan nang makita ang gwapo niyang mukha. I like you. Malambing na sabi nito. Unti-unting naglapit ang mukha namin at akala ko talaga ay makakatikim na ako ng tuka galing sa anghel. Kaso may demonyong umahon galing lupa para pigilan kami. At walang iba yun kung hindi si Gray. What's happening here? Naitulak ko si Yael at painosenteng naupo habang masama ang tingin kay Gray. What? Masungit na tanong nito sa akin. Mamaga sana yung itlog mo. Masungit na sabi ko sa kanya bago siya irapan. I agree. Sabi ni Yael. Kainis talaga siyang epal siya. Malapit ni. Malapit ko nang maranasan yung first kiss mula sa prinsipe. Kaso epal siyang halimaw siya. Yael's point of view. Sisipol-sipol lang ako habang nakatingin sa sarili ko mula sa salamin. Kahit inis ako sa tatay ko, nagpapasalamat pa rin ako sa magandang lahing biyaya niya sa akin. Ang gwapo mo. Nakangiting sabi ko sa sarili ko bago kumindat. Inayos kong buhok ko bago damputin ang coat ko at lumabas ng kwarto. Napatigil lang ako't nawala ngiti ko nang bumungad sa akin ng ama kong prenteng nakaupo sa couch. May kinababaliwan ka raw na babae? Bungad agad nito sa akin. Ano naman? Tugon ko. Ano? Ikaw lang ba ang pwedeng magmahal? Aba, masyado ka nang sumusobra. Hindi nga kita pinakikialaman sa mga kabalbalan mo. Kinakalaban mo ba ako, Yael? Seryosong tanong nito. Akala niya matatakot ako sa kanya. Hindi na. Pagod na akong magpanggap na duwag. Oo, Sagot ko sa kanya at ngumisi. At kilala mo ba kung sino yung babaeng kinababaliwan ko? Si Estela Martinez lang naman. Anak siya ni Tita Ella. Na ex mo hinahabol-habol mo pero hindi ka naman gusto. Nagsalubong ang kilay nito. Mapang-asar ng ngiti lamang ibinigay ko sa kanya bago ako mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Narinig ko pang sigaw nito pero hindi ko siya pinansin. Sumakay ako sa kotse ko at mabilis tong pinaandar papuntang office. Wala si Gray, nag-day off dahil magfa-family time muna raw siya.
Ayos na rin para solo ko si Estela at para walang istrikto sa paligid ko. Nang makarating sa company ay agad-agad akong nagpark at dumiretso na sa loob. Binabati ako ng mga empleyado ko na binabati ko rin namang pabalik. Good morning, Estela. Nakangiting bati ko sa babaeng mahal ko nang makarating ako sa office. Nauna ito sa akin at naglinis-linis. Good morning. Balik na bati nito. Himala yata't wala kang kasunod na diablo ah. Umuwi muna sa impyerno. Pakikisabay ko sa biro niya kaya't natawa siya. Dumiretso ako sa table ko at isinabit ang coat ko sa swivel chair ko. Naupo ako at nakangiting pinagmamasdan sa Estela na nililinis ang table ko. Nasabi ko na bang ang ganda-ganda mo? Nakangiting tanong ko sa kanya. Nagiging bolero ka pala kapag wala si Gray ha? Natatawang sabi nito. Pa lang yun pero maganda ka talaga. Nakangiting sabi ko. Sa sobrang ganda mo, pinagmalaki na kita kay Daddy. Ayun, galit si Daddy pero wala akong pakialam. Paano kapag nalaman niya na yung kinababaliwan mo ay ang anak ng ex niyang labs na labs niya? Tanong nito. Alam na niya, galit na galit nga eh. Tugon ko at bumungis-ngis, kaya nawala ang kanyang ngiti. Sinabi mo? Gulat na tanong nito. Paano kung biglang sumugod yun? Paano kung bigla niya akong alokin ng 10 million? Natatakot ako, Yael. Natatakot ako na matanggap ko bigla yung 10 million. Napaawang na lang ang bibig ko dahil sa sinabi nito. Mukhang malulugi yata ako ah. 20 million, huwag mo akong iwan. Sabi ko sa kanya. Okay, madali akong kausap. Nakangiting sabi niya. Napangiti naman ako at kinindatan siya. So, pwede na akong manligaw. Diretsong tanong ko. Napaubo-ubo naman to at gulat na napatingin sa akin. Nakakagulat ka, sabi nito. Seryoso ko. Nakangiting sabi ko. Gusto kitang ligawan. Sige, tayo na. Sabi nito. Ipagpatuloy natin ang love story ng parents nating dalawa. Hinawakan kong kamay nito at hinila siyang papunta sa gawi ko. Inupo ko ito sa kandungan ko bago siya yakapin sa bewang. I love you baby boss. Malambing kong sabi. Ang landi mo bossing. Natatawang tugon lang nito. Finally, I found my pahinga. Estela's point of view. Sa dinami-raming maasim na tambay ang pumila sa akin. Sa isang CEO na masarap pa rin ang bagsak ko. Hindi naman sa pinili ko si Yael dahil gwapo't mayaman siya. Wala may pangarap kasi siya sa buhay at yun ay ang makasama ko. Estela, mag-usap nga tayo. Napatigil ako sa pagpupunas ng mukha ko nang biglang pumasok si Ma'am Kath. Siya yung dati kong boss. Bakit po? Tanong ko. Tatapatin na kita. May relasyon ba kayo ni Sir Yael? Tanong nito. Marami kasi akong naririnig na usapan at palagi ko kayong nakikitang masyadong close. Estela, balak mo pa ba akong taluhin? Alam mo namang gusto ko si Sir Yael, hindi ba? Sinadya mo ba yung sa conference meeting para magkalapit ang loob nyo? Ma'am, hindi ko ho intensyon yung tungkol sa conference meeting. Mahinahong sabi ko. Layuan mo na lang si Yael. Sabi nito, hindi kayo bagay. At alam kong never kanyang papatulan. Isa pa, may nangyari na sa amin ni Yael, kaya't siguradong ako ang mamahalin niya. Umar ko ang isang kilay ko. May nangyari na sa inyo ni Sir Yael? Sige nga, kailan? At anong oras? Tanong ko. Last week, magdamag kaming magkasama. Nakangising sagot nito. Napangisi rin ako. Paano naman mangyayari yon? Palaging nasa bahay namin si Yael. Nawala ang ngisi nito. Alam mo, kung gagawa ka ng kwento, pakigalingan lang ha. At saka, wala na tayong magagawa. Ma'am, sa akin na nahulog eh. Don't you worry. Invited ka naman sa wedding namin. Kinindatan ko si Ma'am Kath bago lumabas ng CR at dumiretso sa elevator para bumalik sa office ni Yael. Alam kong masamang budhi ni Ma'am Kath at gusto niya si Yael. Kaso wala na siyang magagawa.
Sa akin nahulog si Yael eh. Hindi pa ako nakaka-move on kay Kath. Kaso pagpasok ko sa office ni Yael, nandun ang daddy niyang mukhang galit. You! Bumaling sa akin ang daddy ni Yael. Leave my son. Hindi kayo mabuti para sa isa't isa. Dahil magiging isang pamilya tayo soon. Ay, never po. Mabilis kong sabi. Sir, wala na po kasing pagmamahal sa'yo si nanay. Kaya't wala nang pag-asang maging pamilya tayo. Move on ka na, sir. Kawawa ka naman. Nagsalubong ang kilay nito kaya't medyo napaatras ako. Nakakatakot kaya siya? Here. Inilahad nito ang isang tseke. 20 million. Layuan mo ang anak ko. Dad! Inis na sabi ni Yael. Ano to? Babastusin mong mahal ko sa harapan ko. Sinenyasan ko si Yael na huwag makialam bago muling harapin ang kanyang ama. Okay, akin ng 20 million. Sabi ko bago kuhanin sa kanyang tseke. Napangisi naman ito. Magandang desisyon ang pinili mo. Hindi lang yan ang matatanggap mo kapag naging isang buong pamilya na tayo. Hindi ko ito pinansin at nilapitan lang si Yael. Penging 10 million, dali! Sabi ko sa kanya. Hindi naman to nagdalawang isip na bigyan ako ng 10 million na tseke. Nang matanggap ko ang tseke, hinarap ko ang daddy ni Yael. O eto po, 30 million. Layuan mo na kami ng anak mo ha. Nakangiting sabi ko. Hindi naman to nakasagot at tila gulat dahil sa sinambit ko. Hindi ito gumagalaw kaya't kinuha ko ang kamay nito at inilagay sa palad niya ang tseke. Ingat po kayo sa pag-uwi. Nakangiting sabi ko sa kanya. Hindi ko kayo tatantanan. Galit na sabi nito bago padabog na lumabas ng office ni Yael. Napatawa naman ako bago lapitan si Yael. Naupo ako sa kandungan nito at kumapit sa leeg nito. Ang hot mo kanina. Nakangiting sabi nito. Thank you. Thank you for choosing me, baby boss. Ikaw naman ang palaging pipiliin ko, bossing. Nakangiting tugon ko. Hinalikan ko ito sa labi bago siya yakapin. Nasa ganun kaming posisyon nang pumasok si Gray. Napasimangot ito nang makita ang posisyon namin ni Yael. Nasa trabaho tayo. Masungit na sabi nito. Ilugar nyo nga yung kalanturan nyo. Ilugar? Saan ko ilulugar? Tanong ko. Sa Luzon, Visayas o Mindanao? Sasampalin ko talaga kayong dalawa eh. Tignan nyo. Inis na sabi nito. Natawa naman ako bago umalis sa kandungan ni Yael. Si Gray talaga parang istriktong tatay namin ni Yael. Palagi siyang bitter pagdating sa aming dalawa. Super bitter mo, sabi ko sa kanya. Inaway ka ba ng asawa mo? Hindi kami nag-aaway ng asawa ko, no? Masungit na sagot nito. Hindi ako inaaway nun kasi sobrang mahal na mahal niya ako. Kaya kami inaaway mo. Nakasimangot kong tanong. Sasabihin ko talaga sa asawa mo na awayin ka. Tikman mo yung ganti ng isang malditang babaeng masamang-masama ang loob sa'yo. Whatever. Tugon nito bago umirap. Anyways, nandito ako para sabihin sa inyo na maaga tayong uuwi. Dahil kailangan nating maghanda para sa Batangas trip natin bukas. Ang daming mga bagong magiging business partners doon ni Yael. At malaking party ang meron doon. Kaya nasa 2 days tayo doon. Baka hindi ako makasama. Sabi ko. Kaya't napatingin sila sa akin. Walang kasama si nanay at kamatayan din kasi ni Lola bukas. Bawi na lang ako sa susunod. It's okay. Nakangiting sabi ni Yael bago tumayo't yakapin ako sa bewang. Basta kapag may problema, tawagan mo lang ako ha. I love you. Sumapit ang kinabukasan at hindi nga ako nakasama kay Yael at Gray dahil ayaw sumama ni nanay at dahil na nga rin kamatayan ni Lola. Mahal na mahal ko pa naman si Lola kahit madalas niyang kurutin ang singit ko. Sinabi ko namang kaya ko. Dapat sumama ka na lang kay Yael dun sa Batangas. Sabi ni nanay. Deserve mong mag-unwind doon anak. Deserve niyo ni Yael na magsaya doon. Magkakaroon din ho kami ng time ni Yael. Tugon ko. Mas okay na rin tong sumama na lang ako sa sementeryo. Isa pa namimiss ko na rin po si Lola. O edi sumunod ka na.
Pabirong sabi nito. Natawa lang kaming dalawa at nagpatuloy sa pag-aayos ng tent dahil medyo mainit na. Ganito kami tuwing death anniversary ni Lola. Palagi kaming nakabantay sa libingan ni Lola at Lolo. Hanggang hapon kami ito. Nagdadala na lang kami ng pagkain. Siya nga pala, nabalitaan ko yung ginawa ni Yasop. Sabi ni Nanay. Nagtanong ako kay Yael. Ayaw niya pang sabihin pero pinilit ko lang. Ay, masyado na talaga yung ugali ni Yasop. Sasagot sana ako pero napatigil ako nang makita ang daddy ni Yael na papalapit sa amin. Ayan Nanay, speaking of the devil. Sabi ko bago inginuso ang daddy ni Yael. Tumingin dito si Nanay. Agad tong napasimangot at napairap. Oh, anong problema mo? Tanong dito ni Nanay. Yasop, tigilan mo na ako ha. Sinabi ko na sa'yong hindi kita type. At wala nang magaganap na balikan. Nabalitaan ko rin ang ginawa mo sa anak ko at hindi ako natutuwa ron. Hayaan mong magmahalan ng mga anak natin. Lentik ka! Matanda ka na pero yung utak mo paurong. Slay naman masyado ang nanay ko. Ella, mahal na mahal kita. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko noon. Sabi ni Tito Yasop, hindi ko muna siya tatawaging daddy. Please, tayo na lang ulit Ella. Mahal na mahal kita. Ayusin natin ulit at maging isang masayang pamilya tayo. Sabay naman kaming napangiwi ni Nanay. Magtigil-tigil ka nga Yasop. Masaya na ako na si Estela ko at Yael ang magkakatuluyan. Sabi ni Nanay. Maging supportive ka naman. Cheater ka na nga, hindi ka pa supportive. Dati ka bang hotdog? Ella, nagbago na ako. At wala akong pakialam. Pambabara sa kanya ng nanay ko. Kung ayaw mong maging masayang anak mo, aampunin ko na agad siya bilang manugang ko. Lumayas ka na nga rito kung ayaw mong ibaon kita sa tabi ng nanay ko. Hindi pa rin ako titigil. Galit na sabi nito bago mabilis na umalis. Napatawa naman kami ni Nanay habang nakatingin dito. Ang immature ng tatay ni Yael. Mas immature pa to kaysa sa totoong tatay ko eh. Parang bata pala yung ex mo? Sabi ko kay Nanay. Hindi ka man lang sinuwerte sa mga lalaking minahal mo. Ang ganda-ganda mo naman. Eh di ikaw na. Sabi nito at pabiro akong inirapan. Kahit niloko ako, swerte naman ako sa anak. Pasalamat ka nga dahil pinamanahan kita ng ganda eh. Ayan, nakabihag ka tuloy ng gwapo. Mas maswerte si Yael no? Dahil pumayag akong mabihag niya. Mayabang kong tugon. Tumigil na nga tayo sa kayabangan natin at baka bumangon pang lola mo para lang kurutin tayo sa singit. Sabi ni Nanay. Naghanda na lang kami ni Nanay ng pagkain namin at nagsimulang kumain. Sa gitna ng pagkain ay tumunog ang cellphone ko. Napangiti ako dahil nag-aayang mag-video call si Yael. Hi! Bati ko sa kanya nang masagot ko ang tawag. Kumain ka na? Kumakain pa lang kami ni Nanay. Kakain pa lang din kami. Nakangiting sagot nito. O kamusta kayo dyan ni Nanay? Okay lang kami. Si Nanay ang sumagot. Hinihintay naming bumangon ng lola ni Estela eh. Makikipagtong-its kasi kami. Ang lakas ng trip ni Nanay ngayon. Hi Nanay. Bati ni Yael kay Nanay. Ano pong pasalubong ang gusto nyo? Lalaking loyal na nagbibigay ng assurance. Sagot ni Nanay. At yung magbibigay na rin ng insurance. Mahihirapan po tayo dyan. Natatawang sabi ni Yael. Foods na lang po, Nay. O sige, wala namang problema sa foods. Pero samahan mo ng kadena ha. Itatali ko lang yung lintik mong tatay sa rilis ng tren. Sabi ni Nanay. Noted po. Nakangiting sabi naman ni Yael. Nagiging kanal humor na rin si Yael dahil sa amin ni Nanay. Palagi niyang sinasabayan ang trip ko. Lalo na yung trip ni Nanay. Umuwi ka kaagad ah. Super namimiss na kita. Nakangiting sabi ko kay Yael. Miss ko nang kumandong sa'yo. Mabilis kong tatapusin tong work ko rito tapos uuwi agad ako pagkabili ko ng mga pasalubong. Nakangiting sabi nito. Miss na rin kita baby bossing ko.
Natanaw ko sa gilid niya si Gray na nakangiwi. Nandidiri na naman ang masungit na akala mo, walang asawa. At hindi nagiging malambing sa asawa niya. Iwanan mo nga si Gray dyan, sabi ko kay Yael. Maiiwan talaga siya. Birthday ng asawa niya at dito sila magse-celebrate. Sabi ni Yael, masosolo na ulit kita. Wala nang magiging hadlang sa ating dalawa. Akong bahala sa'yo pagbalik mo. Nakangising sabi ko. Pasasayahin kong buhay mo. Ang lalantod niyong dalawa. Sabat ni nanay. Walang kapantay ang pagiging malandi niyo sa isa't isa. Nay, support ka na lang please. Sabi ko sa kanya. Maganda naman ang magiging lahi namin itong si Yael kung sakasakali. Hindi ka na magiging lugi sa magiging mga apo mo. Mahina lang ako nitong sinabunutan na ikinatawa ko. Kinausap ko pa si Yael bago kami magpaalam sa isa't isa. I love you so much, bossing ko. Ingat ka. Nakangiting sabi ko with matching flying kiss. I love you too, baby bossing. Ingat ka rin po. Nakangiting tugon nito. Pinatay ko ang tawag with matching super kilig pa ng aura. Napapailing na lang si nanay na nasa tabi ko. Kanina supportive, ngayon ayaw na. Napatigil lang ako sa kilig nang may kumagat sa singit ko. Nang kuhanin ko ito, langgam ang nakita ko. Putik, nag-transform yatang langgam si Lola para lang mangurot ng singit ko. Joke lang la, baka dalawin mo ko eh. Yael's point of view. Sa wakas, sobrang solong-solo kong pinakamamahal kong si Estela. Nag-file na ako ng leave at inaya sila ni nanay dito sa Singapore para sa bakasyon. Kasama na rin si Gray at ang pamilya nito. Marami kami pero masasabi ko pa ring solo ko si Estela dahil walang bitter. First time kong makapunta sa ibang bansa, sabi ni Estela. Ang ganda-ganda pala rito sa Singapore. Pupuntahan pa natin ang mga lugar na gusto mong puntahan. Nakangiting sabi ko sa kanya. I will make you happy, baby bossing. Masyado mo na akong ini-spoiled. Pabirong saad nito. Mas gusto ko nga yun eh. Nakangiting sagot ko. Magkahawa kaming pumasok sa loob ng mall. Kaming dalawa lang namamasyal dahil ayaw sumama ni nanay. Sila Gray naman ay may sariling gala rin. Mas gusto ni nanay sa hotel at tititigan ng magandang view habang nakikipag-usap sa AFAM. Oo, nag-download ng dating app si nanay. Dahil trip niya lang. Malakas talagang trip ni nanay. Nag-aalala rin ako kay nanay, sabi ni Estela. Baka mamaya, utusan niya yung mga AFAM na magpakita ng abs. Hayaan mo na, yun na lang naman ang kasiyahan ni nanay. Natatawang tugon ko. Dahil wala pa kaming kain, naisipan naming mag-breakfast sa isang cafe sa mall. Ang hirap naman banggitin ng pagkain nila, nakangiwing sabi ni Estela. Wala bang pandesal at Milo lang? Ang aarte ng pangalan eh. Pare-pareho namang tinapay yan. Ayan din ang reklamo ko sa mga mamahaling cafe. Sabi ko, ang aarte ng mga pangalan. Hindi naman tayo magkakaroon ng powers kapag kinain natin. Sa huli, ako na lang ang nag-order. Masarap naman pala yung tinapay nila at kape, kahit nakakabobo ang pangalan. Pagkatapos namin kumain ay tumambay kami saglit sa cafe para magpababa ng kinain at para na rin magpicture. Siya nga pala, kinukulit ka pa rin ba ni Kath? Tanong ni Estela. Umiling ako. Hindi na, binlock ko na siya sa lahat at kung mangulit man siya, hindi ko nalang papansinin. Si Kath ay isa sa pinakamagaling kong empleyado. I know she likes me but I don't like her. Palagi ako nitong kinukulit at pinipilit nitong may nangyari sa amin. Grabe siya. Si Estela lang naman ang nakakuha ng puri ko. Si Estela lang nalandi ko ng todo kaya't imposible ang sinasabi niya. Isa pa, may asawa siya. Kaya mahiya naman siya. May itsura pero walang utak. Ay nako. Ilang saglit lang ay nag-aya na si Estela kaya nilibot na namin ang mall. Nagtungo kami sa bilihan ng damit. Pinakuha ko kay Estela ang mga gusto niya. Pinakuhanan ko na rin si nanay. Alam kong nahihiya si Estela kapag ini-spoiled siya pero gusto ko itong ginagawa.
Gusto kong makitang masaya ang babaeng mahal ko. Bossing, gusto mo ba? Ito ang suot ko mamaya. Nanlaki ang mga mata ko nang lumabas si Estela ng fitting room. Suot ang isang red lingerie. Sobrang bagay ito sa kanya at ang hot niya. Naipit ko tuloy si Junjun gamit ang hita ko dahil sumasaludo na ito. Baby bossing, wag dito. Mahinang sabi ko sa kanya. Magpalit ka na't baka may makakita pa sa'yo. Ngumisi ito at hinalikan ako. Mamaya na lang gabi Nakangising sabi nito. Yes baby bossing, humanda ka sa akin. Gigil kong sabi. Tinampal kong pang-upo nito na ikinaigdad niya. Pumasok ito ng fitting room at nagpalit ng damit. Natapos kami sa pamimili ng damit kaya't umalis na kami ron. Saan mo pa gustong pumunta? Tanong ko sa kanya. Yun, dun sa may layo na sumusuka ng tubig. Sagot nito. Gusto ko yun Gusto ko magkaroon ng picture dun. Okay, we will go there. Tugon ko. Umalis kami ng mall at sumakay ng taxi para magpunta dun sa Merlion Park, kung nasaan yung sinasabi niyang layon. Nang makarating kami ron, ay para akong biglang nagkaroon ng anak. Parang batang tuwang-tuwa si Estela habang tumatakbo palapit dun sa lion statue. Napailing-iling na lamang ako habang natatawang nakatingin sa kanya. Bossing, picturean mo ko, dali! Nakangiting sabi ni Estela. Kinuha ko naman ang cellphone ko at sinimulan siyang kuhanan ng litrato. Tuwang-tuwa ito kaya't ramdam na ramdam kong sobrang saya niyo talaga. Ikaw naman ang pipicturean ko, sabi nito at kinuha sa akin ang cellphone. Kukuhanin niya rin sana mga dala kong shopping bags pero inilingan ko na siya. I can handle this. Nakangiting sabi ko at nagsimula na mag-pose. Pagkatapos ng solo pic, nag-selfie naman kaming dalawa. Thank you sa masayang bakasyon, sabi ni Estela bago ako halikan. Promise, ako naman ang babawi sa'yo. I love you, bossing. Anything for you, baby bossing. I love you too. Tugon ko bago siya halikan din. Nasa ganun kaming posisyon nang bigla na lamang may yumakap sa binti ko. Matatakot na sana ako kaya lang napangiti ako nang makita ang anak ni Gray. Samantha! Nakangiting sabi ko. Samantha, kasasabi ko lang na wag kang tatakbo eh. Nandito si Gray at si Zoe, ang asawa ni Gray. Zoe! Nakangiting bati ni Estela sa asawa ni Gray. Close na sila, lalo na sa pang-aasar kay Gray. Tito Ninong, I missed you po. Nakangiting sabi ni Zam. Sabi ko kay Daddy, puntahan ka namin pero ayaw niya. Salbahe si Daddy. Salbahe talaga, no? Pagsang-ayon ni Estela at tumango pa. Inirapan naman siya ni Zam. Mortal enemy ang dalawa. Papaano naiinis si Zam kay Estela dahil si Estela ang girlfriend ko at pakakasalan ko. Gusto kasi ni Zam na siya ang pakasalan ko. Manang-mana sa'yo yung anak mo, no? Singhal ni Estela kay Gray. Tito Ninong, sabay ka na sa aming mag-lunch, sabi ni Zam. Date po tayo, please? Natatawang binuhat ko naman ito. Okay po, miss ko na rin namang kadate ka eh. Ako yung kadate mo, diba? Sabi ni Estela. Itapon mo nga yung tiyanak na yan sa tubig. Bilisan mo na. Dumila lang si Zam kay Estela bago yumapos sa akin. Hayaan mo na sila. Tayo na lang mag-date, sabi ni Zoe bago humawak sa braso ni Estela. Marami rin akong chika sa'yo kaya let's go. Paano ko? Sabat ni Gray pero walang pumapansin sa kanya. Naglakad kami para maghanap ng kakainan. Magkasama si Zoe at Estela. Si Zam naman ay buhat ko at si Gray ay lonely sa likuran. Halatang masamang-masama ang loob nito. Tito Ninong, akala ko po ba ako ang pakakasalan mo? Nakangusong tanong ni Zam. Why po hindi ako? Kasi ba ugly ako? It's not like that, baby. Tugon ko. Kasi you're too young for marriage. Isa pa, si Tita Estela mo ang gusto ni Ninong. Soon kapag malaki ka na, marirealize mo rin lahat
at siguradong makakahanap ka rin ng lalaking mamahalin mo. Napanguso lamang ito pero tumango pa rin. Nang makahanap kami ng restaurant ay agad kaming pumasok doon at umorder ng pagkain namin. Nakakandong sa akin si Zam habang nakatabi sa akin si Estela na nakasimangot pa rin at halatang masama pa rin ang loob. Baby bossing, huwag ka na magtampo, sabi ko sa kanya. Oo na, solo naman kita mamaya eh, tugon nito. Sa pagkain nito, halatang inaasar pa rin ni Zam si Estela. Puro naman irap si Estela sa batang babae kaya't natawa na lang ako at napapailing. Ang cute niyang magselos, nakakakilig. Pagkatapos kumain ay agad na kami nagpaalam ni Estela. Dahil nagwo-worry din kami kay nanay na walang bantay sa hotel. Isa pa, mukhang balak na talagang iwala ni Estela si Zam dahil sa sobrang pikon. Sa bata lang pala ako magseselos, sabi ni Estela bago sumandal sa akin. Mas nakakapikon pa yung anak kaysa sa tatay. Eh hindi mo naman po kailangang magselo sa bata. Mabait naman yun si Zam, sabi ko. Oo, sa'yo lang mabait. Masungit na sabi nito. Nang makarating sa hotel, ay nadatnan namin si nanay sa sala na kumakain. Mukha namang hindi ito naiinip dahil ang saya-saya ng aura nito. Oh, nandito na pala kayo? Nakangiting sabi ni nanay. Ang saya mo na ya, sabi ni Estela rito. Mukhang marami kang nadagit na afam. Ang daming nag-send ng abs, tugon ni nanay. Napatawa naman kami ni Estela. Ibinaba ko ang mga dala namin bago kami tumabi kay nanay. Oo nga pala, aalis ako mamaya-maya ha? Magkikita kami ng kaibigan kong dito nakatira ngayon, sabi ni nanay. Malapit lang sila dito at susunduin ako sa labi ng hotel. Enjoy kayong dalawa rito. Nanay, baka naman kung saan ka makarating ha? Sabi ni Estela sa ina. Naku, sinasabi ko sa'yo hindi kita hahanapin. Anong saan makakarating? Huwag kang mag-alala, anak. Matagal-tagal ko pang guguluhin ang mundo niyo ni Yael, sagot ni nanay. Pagkatapos kumain ni nanay, ay nagbihis lang ito at umalis na agad. Nagbilin ako kay nanay na kapag may nangyari ay tumawag agad siya. May gagawin lang ako paalam ni Estela at tumango naman ako. Pumasok ito sa kwarto naming dalawa. Tumayo naman ako at isinara ang kurtina bago muling naupo. Plano kong mag-movie marathon muna at ayoko ng maliwanag. Sa gitna ng panonood, ay narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto namin ni Estela. Kaya't napatingin ako rito. Napalunok na lang ako nang makita si Estela na bagong ligo. Suot ang red lingerie na binili niya kanina. Hi Mr. Fuentes! Bati nito sa akin bago maglakad papalapit sa akin. Kinuha nito ang remote ng TV at tinanggal ang pinanonood ko. Nagpatugtog to ng Fantasize at nagsimulang sumayaw sa harapan ko. Nakailang lunok at napasandal na lang ako sa sofa. Natanggal ko na rin ang butones ng polo ko habang nagiinit na nakatingin sa babaeng mahal ko. Naglakad palapit sa akin si Estela. Hinubad nito ang suot kong polo bago siya lumuhod at hinila ang pantalon ko. Kasabay pinaglaruan niya yon habang patuloy pa rin sa paggiling. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko habang umuungol na nakatingala. It's my turn, baby bossing. Nakatingala akong sabi bago siya hilahin. Walang kahirap-hirap ko siyang binuhat at inangkin. Hindi ko na kailangan pang hubaran siya dahil easy access na sa suot niyang lingerie. Mahal na mahal kita, sabi ko habang iginigiya siya pataas at pababa. Baby bossing, gawa na tayo ng anak dahil pakakasalan na kita next week. Nakangiting tumangulang ito bago pagdampiin ang labi naming dalawa. Hindi pa kami nakontento ni Estela sa sala dahil lumipat kaming dalawa sa kwarto. Inangkin ko siya ron ng paulit-ulit. Ang lakas naman ng stamina mo, paungol na sabi nito. Sinimulan mo panindigan mo, nakangising tugon ko. Matapos naming marating ang rurok ng kaligayahan, ay parehas kaming pagod na bumagsak sa kama. Hindi na kita akitin, sabi ni Estela. Grabe ka ma-turn on, para akong hihikain
Sa'yo lang naman, tugon ko. Abay dapat lang no, kung ganito ka rin sa iba, sabihin mo na agad para naman makapagdesisyon na ako. Sabi niya. Baby bossing, wala pong iba, okay? Kapag may babaeng ang lumalandi sa akin, kinikilabutan na ako eh. Nakangusong sabi ko. Nagiging allergic ako bigla sa mga babaeng lumalandi sa akin. Kasi ikaw lang ang mahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang yung babaeng gusto kong makita sa tuwing pagising ko. Ikaw yung babaeng gusto kong maging ina ng mga anak ko. Ikaw yung babaeng gusto kong kasama sa pagtanda. Estela, ikaw lang naman ang palagi ko, kahit sa susunod pang buhay. Ikaw lang din naman, Yael. Ikaw lang din yung gusto kong makasama sa future. Sobrang hulog na nga ako sa'yo eh. Kaya kung mawawala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Nakangiting sabi niya. Sobrang kulang ang isang Estela Martinez kung walang Yael Fuentes sa buhay niya. You will be my forever enemy and my forever baby bossing. Hinalikan ko siya sa noo. I love you so much, Estela, and I can't wait to marry you. I love you too, Yael. Tugon niya. You will be my forever love of my life. Hindi ko man naramdaman na mahalin ng ama. Ipaparamdam ko naman sa magiging anak namin na sobrang mahal na mahal ko sila. Magiging isang mabuti akong ama at magiging isang mabuti akong haligi ng tahanan. Hindi ko man naramdaman na mahalin ng pamilya. Punong-puno naman ako ng pagmamahal ngayon dahil sa mahal na mahal kong si Estela Martinez. Wakas.